Si Raichi, naghahalimaw na sa unang laban? Aalamin natin yan dito sa chapter 172 ng Ace of Diamond. Sa first panel nga, kung saan makikita natin dito ang mga players ng Seido na nagmi-meeting para sa laban nila kinabukasan. At dito nga'y pinaalalahanan sila na makapag-practice lang sila ng 1pm hanggang 4pm lang. Ang dahilan kung bakit sila pinagpahinga ng maaga ay para maging ready sila kinabukasan. Pagkatapos nga ng meeting nila ay nakatanggap si Aso ng message galing kay Shiki dahil nanonood pala sila ng laban ng Ichidai at Yakoshi. Sinabi nga sa message na ang una daw aatake ay ang Yakoshi at sinabi din dito na hindi daw si Sanada ang magpipit sa Yakoshi kundi si Tomobi, isang first year dahil nasa left field daw si Sanada. Sinabi din sa message na ang second batter daw ng Yakoshi ay walang iba kundi si Raichi. Sinabi na lang ni Miyuki dito na talaga daw pinaghandaan ng Yakoshi ang laban. Sa next panel nga kung saan nandito na tayo sa paglalaban ng Yakoshi at Ichidai. Habang nagwa-warm up nga sila dito ay pinakita sa atin ang isang organizer na nakatingin sa batting list ng Yakoshi. Makikita nga natin dito na magkasunod sila Raichi, Sanada, Mishima at Tomobi na ang mga pinakamagagaling na batter ng Yakoshi. Hindi nga makapaniwala dito ang mga manonood dahil ang second batter ng Yakoshi ay walang iba kundi si Raichi. Kahit nasa on-deck circle pa si Raichi at nag-aantay ay masyado itong nagbibigay ng aura na napansin naman ni Amai-san. Napabulong naman si Amai-san at nagsalitang wag daw itong masyadong atat si Raichi at tinawag pa nga niya itong monkey. Ini-explain din ni Miss Ray dito ang dahilan kung bakit ganun ang batting lineup strategy na ginagawa ng Yakoshi. Ayon sa kanya, ginawa daw yun ng Yakoshi para makakrit daw ito ng maraming chances laban kay Amai-san. Nag-agree naman si Watanabe sa kung anong sinasabi ni Miss Ray. Makikita nga natin dito kung gaano talaga kalakas ang offensive na ginagawa ng Yakoshi. Nagsimula na nga ang laban at dito bumulo ang catcher at sinabihan si Amai-san na alam na nila kung gaano kagaling o kahalimaw si Raichi pero hindi dapat nila ipagwalang bahala ang first batter na si Akiba. Kaya dapat to sila mag-focus sa kanya. Sumagot naman sa Amai-san dito habang naghahanda na siya sa first pitch. Sa kalagitnaan na paghagis ay sinabi pa niya na hindi daw siya nakafocus kay Raichi. Ang unang hagis nga ni Amai-san ay isang slider na malapit lang sa strike zone. Sumunod naman ng high pitch at sinundan din ito na isang curveball na malayo din sa strike zone. At ang standing nga ng laban ay 3 balls and 0 strike. Nasa disadvantage nga dito si Amai-san. Napansin naman ng catcher na hindi daw magsiswing ang batter sa mga borderlines na pitch. At sinimulan naman ni Amai-san ang pang-apat na pitch at dito'y naiinis siya at biglang natamaan ang inside pitch na ginawa ng Amai-san patungo sa center field. Nagsigawan nga dito ang mga kasamahan ng Yakoshi dahil sa nakuhang first hit ni Akiba. Hindi nga makapaniwala dito ang coach ng Ichidai dahil sa nagawang pagkakamali ni Amai-san. Humihingi nga ng kapatawaran dito si Amai-san dahil sa nagawa niyang pagkakamali at inaamin din niya na hindi daw nawala sa kanyang isip si Raichi. Napasabi na nga lang si Sanada na ganun daw talagang klaseng pitcher si Amai-san na parating nagbibigay ng opening. Habang sinasabi iyon ni Sanada ay makikita natin dito mga teammates nila na nag-cheer para kay Raichi kung saan nasa batter's box na. Nagsigawan na nga dito ang mga manunood dahil sa sobrang excited sa labanan ni Raichi at ni Amai-san. At sinasabi pa ng isa dito na kahit nasa first base lang si Akiba ay kung si Raichi naman ang magbabat ay isa pa rin tong good opportunity para sa score. At sa kabilang banda naman, makikita nga natin dito na kahit nasa mahirap na sitwasyon ay nanatili pa rin kalmado ang Ichidai. At sinasabi pa ng iba na ganun lang daw talaga si Amai-san. Malaki nga ang kanilang pagtitiwala sa kanilang ace. Sa next panel nga, kung saan sisimula na ang laban ng ace at ng main cannon ng Yakoshi. At sa first pitch nga, ay binabalak ng catcher at ni Amai-san na ibato ang pitch na nakapag-strikeout kay Raichi sa fall tournament.
Sa kalagitnaan nga ng pagbato ni Amaisa ng first pitch, ay nakoryo siya dito kay Raichi kung katulad ba siya ng dati or mas naging halimaw pa ito. Makikita nga natin dito sa mag-ama na meron silang inaantay na isang certain pitch galing kay Amaisan. At yun nga, ang ibinatong pitch ni Amaisan ay yun din pala ang pinagpraktisan ni Raichi gamit ang imagination niya. Kaya, nagawang matamaan nga ng malakas ni Raichi ang pitch ni Amaisan papunta sa left field at tumama ito sa mismong bakod. Tumatakbo na nga sila Akiba at Raichi dito. At sabi pa ni Raichi, ang pitch daw ni Amaisan na natamaan niya ay gaya daw sa kung ano pinagpraktisan niya na gamit ang isip lamang. Malulusutan ba ng Ichirai Third Eye ang sitwasyon na to? Malalaman natin yan sa susunod na video. I am your Kamanga, signing off.